Leia, anong mga kaso ang inaasahang haharapin ni retired General Aplasca? Magandang hapon sa June, sinabi ng CIDG na paglabag sa Republic Act 11917 o yung tinatawag na the Private Security Services Industry Act. Ito'y dahil ang paggamit ng baril ng USAA ay sumasailalim daw sa implementing rules and regulation ng RA 11917 na sinasabing dapat i-observe muna ang 6 na stages bago gumamit ng lethal force at hindi daw kasama doon ang paggamit ng warning shot. June, ang paglabag sa Republic Act number 11917 o yun nga the Private Security Services Industry Act ay may penalty na 50,000 hanggang 5 million pesos at cancellation ng lisensya at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 20 taon depende sa bigat ng ginawa. Ang dating is what we are being attacked when in fact walang atake po sa inyo. There was no attack. Ang impression na dumating is ang daming mga may lumulusob na wala pong lumusog. In fact, malinis po yan. Walang dapat ipagtanggol dahil walang pag-atake na naganap sa Senado. Ito ang pahayag ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Police Major Robert Alexander Morico II kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay General Morico, walang dahilan para gamitin ni suspended Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca ang kanilang mga baril kaya maituturing na paglabag sa rules of engagement ang ginawa nilang pagpapaputok ng baril. Use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the implementing rules and regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalaw na magkaroon ng warning shot. Base sa investigasyon ng CIDG, hindi mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang nagbabarena sa pinto ng GSIS building, kundi maintenance personnel umano ng gusali. Naiwasan din sana aniyang hindi magandang senaryo kung nagkaroon ng maayos na komunikasyon sa magkabilang panig. This is where the miscommunication started. Yung building maintenance manager, si Maria Lourdes Quinala, and the security officer, si Officer 2 Luis Dexter Cruz ng GSIS, coordinated with the Senate Building Maintenance and General Services, kay Engineer Daniel Esteban, that they will be conducting a reinforcement ng pinto sa kabila. Baka makaabala po sa inyo. So they were told, ang Senate Building Maintenance was told na, may gagawin kami mga repair works. We have already subpoenaed si Engineer Daniel Esteban. Unfortunately, yung mga taga-Senate hindi kasi pumupunta pa po. But we will be asking why, bakit hindi nasabi kay USAA? Sinabi din ni Major General Morico na 10 USAA personnel na ang pinadalhan nila ng sapina. Subalit, 3 pa lamang sa mga ito ang nag-surrender ng armas sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Sinumpina po kasi namin. And Sir Mau Aplasca went to our office doon sa NCR together with, he did not come. May letter coming from them, from the Senate, and lawyers were sent yesterday. And nireceive namin yung baril. But personally, hindi pa po dumating dito si or any other OSA personnel. Dagdag ni General Morico, 9 na basyo ng 40 caliber pistol, 27 piraso ng basyo ng 9mm at isang 9mm live ammunition ang nakuha nila sa loob ng gusali ng Senado, habang 3 piraso ng basyo ng 9mm, 5 piraso ng metallic fragments at 3 lead core o tingga ang nakuha nila sa labas ng walkway area. 5 piraso din ang basyo ng 5.56 rifle ang natagpuan sa labas ng gusali malapit sa GSIS canteen.
Sa exit door naman, 7 entry bullet holes mula sa loob at 15 entry bullet holes sa glass window ang nakita ng CIDG. There were 40 empty shells that were seen sa lugar. We have already conducted ballistic examination. Na-surrender na po sa amin yung baril na yung pinaka-update po ngayon is that even the General Mau Aplaska already surrendered his firearm and it's undergoing ballistic examination sa crime laboratory. The NBI, I'd like to thank yung NBI for for being very transparent and very cooperative. All 29 agents nakausap po namin. And even the firearm that was supposedly used doon sa incident na ni Senior Agent Darwin Francisco was turned over to the PNP for ballistic. And doon po siya sa nag-positive siya doon sa 5 pieces ng 5.56 mm na na-recover sa scene. June, sinabi din ni General Morico na maaaring nabigyan lang ng maling impormasyon si General Aplaska kaya ito nakapagpaputok ng baril. Kasama din daw yan sa iniimbestigahan nila. June. Maraming salamat, Leia Ilagan.